Let me ask you this. Pagod ka na bang habulin ang mga bagong gadgets, branded items, or luxury lifestyle para lang makasabay? Today, I'll share 4 surprising reasons why keeping a low profile, yes, looking poor, can actually make you richer in the long run. Plus, bawat point may mini challenge para masubukan mo agad. Hi, I'm Miss Jai, your host for today. Former office worker turned virtual assistant, at dito sa channel na ito, tutulungan kitang mag-improve sa personal finance at mindset. Today, pag-uusapan natin ang isang surprising na mindset shift. Bakit mas okay pa minsan ang mukhang simpleng tao kaysa magmukhang mayaman? Baka ito pa ang sikreto para ma-achieve mo ang financial freedom na gusto mo. Excited ka na ba? Let's dive in. First reason, freedom from the cycle of dissatisfaction. Alam mo yung feeling na every time may bagong achievement, parang hindi pa rin sapat. Kapag na-promote ka, gusto mo naman ng mas mataas na posisyon. May bagong gadget ka ngayon pero bukas gusto mo na naman ng mas bago. Parang laging kulang, 'di ba? Well, may psychological term para dito, hedonic treadmill. Naalala ko nung nag-decide akong bumili ng bagong phone kasi nahuhuli na ang model ko. Sa simula, sobrang saya, bagong features, ang ganda ng camera at feeling ko panalo. Pero after a few months, nakita ko na naman yung latest model ng phone na mas upgraded. Ayun na naman, biglang gusto ko na ulit mag-upgrade. Nakakatawa pero totoo. Every time na may bago tayong nakuha, there's always something more na gusto natin. Sa Filipino culture, madalas din natin nararamdaman ang hiya pag hindi tayo nakakasabay sa uso. Whether it's gadgets or lifestyle, may pressure na magmukhang successful. Pero tandaan, hindi dahil uso ay kailangan makisabay. Minsan, mas nakaka-stress ang habulin ang bawat trend. Pag piniling i-break ang cycle na ito, mas nagiging totoo tayo sa sarili natin at mas nagiging masaya. Challenge kita, bago ka bumili ng kahit ano, subukan mong i-apply ang 24-hour delay rule. This rule works for me as it gives me time to think over if ito ba ang magbibigay sa akin ng long-lasting happiness o gusto ko lang kasi uso. Comment below 24 hours if delaying the purchase helps you with your purchase decisions. Second reason, freedom of choice. When I first started working in investment banking, I was always trying to keep up. Designer clothes, new gadgets, fancy bags, lahat para lang magmukhang successful. Ang totoo, on the outside, mukhang successful ako pero sa totoo lang, halos wala na akong savings. Lahat napunta sa pagpapakita lang ng status. Pero naalala ko yung sinabi sa akin ng boss ko, sobrang tumatak sa akin. Jai, if you want financial freedom, focus on growing your savings, not your image. Bigla akong natauhan, and I started thinking about what really mattered to me financially. I remember that conversation so well. After talking to my boss, I began shifting my priorities. I cut back on unnecessary expenses and focused on building my savings and skills instead. Sa una, may struggle kasi may hiya factor na parang naiwanan ako. In the long run, nawala din knowing na mas importante ang long-term goals ko. May pressure tayong mga Pinoy na mag-fit in dahil sa concept ng pakikisama, yung makibagay at makisama para hindi mapag-iwanan. Pero ang totoo, mas malaya tayo kapag nakapokus tayo sa goals na tunay na makakatulong sa atin at hindi lang dahil gusto nating makibagay. Challenge natin dito, next time na gusto mong bumili para lang mag-fit in, tanungin ang sarili, totoo ba itong gusto ko or dahil pressure lang? Comments, pressure below kung may experience ka na nag-buy ka for others, not for yourself. Third reason, escaping survival mode. Maraming Pinoy ang nasa cycle ng survival mode, laging nag-aalala sa mga bayarin at kahit maganda ang sahod, parang laging kulang. Kapag may konting increase sa income, madalas sinasabay din natin ang pagtaas ng lifestyle. Tinatawag itong lifestyle inflation na sa kultura natin minsan ay katumbas ng isang kahig, isang tuka. Yung tipong gastos agad ang lahat ng kinikita, walang naiipon para sa future. Naalala ko noong natanggap ko ang unang malaking bonus ko, iniisip ko agad kung saan pwedeng mag-upgrade, bagong gadget or maybe trip para makabawi sa pagod. Pero naisip ko, paano kung mas importante pala na ipunin na lang? Kaya sinimulan kong itrack lahat ng gastos ko. Kaya sobrang malaking tulong din ang rule na ginawa ko, ang 5-minute budget tracker para mas madali at practical ang pag-budget. Kaya din natin nakikita ito dahil sa kanya-kanyang sikap mindset. Kapag may extra pera, minsan gusto nating ipakita na kaya na rin nating sumabay sa lifestyle ng iba. Pero ang totoo, mas okay kung may financial security tayo kaysa sa pagpapakita ng status. Kung mas malaki ang pagitan ng kita at gastos, mas secure tayo. Challenge natin. Try using the 5-minute budget tracker to see exactly where your money goes each month.
para makita mo kung may mga pwedeng bawasan na gastos. Comment below kung may expenses kang nakita na pwede sanang i-cut. And finally, this is a game changer, living authentically. Alam mo bang maraming tao ang nagpapakita ng successful image para lang sa validation ng iba? Sa atin, may hiya factor kapag hindi tayo mukhang nakaangat, so we try hard to show off ang mga achievements. Pero ang totoo, ang pinakamakabuluhan ay ang mga tunay na koneksyon na nabubuo natin sa mga taong mahalaga sa atin. Meron akong friend na mahilig mag-post ng luxury items online, bagong sapatos, designer clothes, pero may malaking utang sa likod ng lahat ng yun. Nag-struggle siya ng sobra para lang i-maintain yung image na successful siya. So I decided na hindi ko na kailangang magpanggap. Ang mga tunay na relasyon ay mas mahahalaga kaysa sa impressing others. Now, mas kontento ako knowing na may mga tao sa paligid ko na tanggap ako sa kung ano ako, hindi dahil sa brand na dala ko. In Filipino values, meron tayong concept ng pakikisama at minsan, nagle-lead ito sa pressure to show an image that isn't real. Pero tandaan, ang mas tunay na pakikisama ay yung mga relationship na totoo at hindi nakabase sa material na bagay. Challenge kita this week. Mag-focus ka sa genuine connections. Huwag magpakitang tao, bagkus ipakita mo ang tunay na ikaw. Pwede kang mag-spend ng quality time with friends or family na hindi kailangang mag-expend just to impress. Comment kung kaya mong gawin itong challenge. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo at na-inspire kayong gawing simple pero makabuluhan ang financial journey nyo. For more tips on personal finance and mindset, don't forget to hit subscribe and turn on the notification bell para hindi ka mag-miss ng episodes. Kita-kits sa next video. Tuloy-tuloy tayo sa journey to financial freedom.